Guys, panoorin natin 'tong pahayag ni Senator Rodante Marcoleta para ito sa mga tao, alam mo yung nagdadalawang isip talaga kung meron bang mananagot 'no, sa mga imbestigasyong ito. Pero guys, thank you talaga at sinisigurado talaga ni Senator Marcoleta sa atin na matuntun kung sinong mga may makasalanan sa flood control scam na ito. Eto, panoorin natin. Gawa tayo ng pangalawang pagdinig nitong malawak at hindi matanggap-tanggap na pagkakalustay ng ating pera ukol nga sa paglalatag ng mga flood control projects. Siguro po napansin ninyo ang kaseryosohan po ng pagdinig dahil ako po mismo sa aking pangungunang salita. Nung makita ko po na hindi nila maibibigay yung listahan ng mga bilang ng flood control projects na tinawag nating multo o ghost projects, ay talagang sinabihan ko ng diretso ang ating Secretary Bonoan ng DPWH, hindi ko tatanggapin yung dalawang listahan na ibibigay mo sa akin. Sapagkat nung unang pagdinig pa lang, ang indication na sinasabi namin dyan, marami talaga yan. At napilitan kong sabihin sa kanya na sa estimate namin, hindi bababa sa 70 ghost projects. Bakit ang Grabe ibinibigay guys, 70 ghost projects, imagine mo yun? namin, hindi bababa sa 70 Grabe, 70. 70 ghost projects guys, pero yung binigay ng DPWH na information sa kanila, dalawa lang. Grabe talaga 'tong mga DPWH. Akala siguro nila ano lang, lalaro-laro lang si Marcoleta tungkol dito. Naku, grabe. Oh, hindi niya tinanggap. ghost projects. Bakit ang ibinibigay mo ay dalawa lang? Siguro napansin po nila na seryoso po talaga kami. Kaya ako'y nabigla sapagkat di ko inasahan na magbibitiw siya kagad nung araw na yon na huli kaming magkausap sa pamagitan ng text messaging. Pero Nag-resign kaagad guys kasi meron na nakita na alam mo yung mga footprints in the sand na alam mo yung kakilala pala sila, magkakilala sila ni Diskaya at talagang may picture taking pa na naganap 'no? Tapos sabihin ni Diskaya wala siyang kilala sa DPWH. nandun na po yun. Kanina, na lumitaw po na sineryoso din namin sapagkat alam namin yung 15 contractors na yon ay maaring natatakot na magturo ng iba pang True, mga sangkot dito sa maanumalyang true. pagkakalatag ng flood control project. Pero binigyan natin sila ng alternative. Pinayuhan nga namin ay consider nila yung magbayad na lang sila ng tanyo sa gobyerno at Tama. ituro nila kung sino yung mas may pagkukulang dito sa mga bahagi ito. Sana ano na lang 'no, tanggapin nila yung payo ni Senator Marcoleta at talagang ituro na lang nila mismo kung sino talaga yung, kailangan na managot dito. Kasi sila contractors lang naman 'yan sila, eh. Alam mo yung hindi naman sila yung nagpa-process, everything na sabihing completed na yung mga projects. Kasi naku guys, talagang, ano 'yan, alam mo yung pagka next ano na naman, next budget may pondo na naman, imagine mo 'yun. Grabe, tapos yung last year hindi man lang nagawa pero completed tapos next year may pondo na naman. Naku, kaya malaki talaga guys yung ano dito, malaking, alam mo yung participation yung mga congressman talaga. Kanina po, sinabi namin, kinasangkapan na namin yung AMLAC. Titingnan po kayo ngayon at sa pag-umpisa ng aming pagdinig, sila rin ay nakahanda na rin magsagawa ng sarili nilang pag-iimbestiga. Maaring ma-freeze ang assets ninyo. Nakiusap din kami sa immigration na magpalabas sila ng lookout order. Baka sakaling ang iba po sa kanila o sa inyo ay nagtatangka na umalis ng bansa. At yung pick-up, sinabi namin, yung chance na ma-revoke ang mga lisensya ninyo, nandyan din. Of course, ang DPWH at saka yung Civil Service Commission, kapwa sila mayroong karapatang magpataw ng preventive suspension sa kanilang mga airing officials at mga empleyado. So, siguro po napansin niyo na seryoso po kami talaga na matuntun natin kung sino talaga ang may kasalanan. Yan po naman talaga ang tinatahak na direksyon ng ating pagdinig. Yan lamang po kayo at magantay-antay po ng konti kasi mabigat po talaga ang ganitong klaseng pag-usisa, lalong-lalo na malalaking tao siguro ang nasa likod po ng mga ito. Sumubaybay po kayo at sana'y pagtiwalaan po ninyo ang aming ginagawa para sa inyo. Yes,
Maghihintay po kami senador, maghihintay po talaga kami. Totoo naman talagang sobra talagang napakabusisi, napakahirap ng ginagawa nila 'no. Imagine mo 'yun, pagdating sa mga programa, hanggang sa budgeting, hanggang sa mga naglalagay ng budget. Talagang guys, kailangan talagang busisiin ng mabuti 'yan para talagang matuntun kung sino talagang dapat na managot 'no, sa mga flood control scam na ito. Kaya guys, let's be patient and let's pray for Marcoleta talaga. God bless everyone. Don't forget to comment down below. Have a great day. Bye.